Hello mga Mimosors! Tara at samahan nyo kaming umuwi ng Kagisan for today's video para naman may kasama kami ni Zane umakyat baba ng bundok pati na ng motor. Grabe talagang hirap ng daan dito. Naging instant drag racer tuloy itong asawa ko. Sa part nga na ito ay katatayo lang namin kasi nga natumba kami sa motor. Mabuti na nga rin lang at walang nasaktan sa amin dahil sa damuhan din naman kami bumagsak. Akala ko nga ay iiyak si Zane pero tawa pa nga siya ng tawa nung natumba kami. Sobrang tagal na nga rin nung huli kaming umuwi ni Ian sa Kagisan na motor ang gamit. Mga dalaga at binata pa kami nung time na yun at nasa harutan stage pa. Apat nga pala yung alam kong daan pa uwi ng Kagisan at 3 pa lang sa mga iyon yung nadadaanan ko. Yung una ay by boat na na-vlog ko na rin sa mga naunang vlog ko at doon mismo sa harap ng Kagisan bababa. Yung pangalawa ay by boat din naman pero doon bababa sa Dumaga at mahaba-habang lakaran pa yung lalakarin mo bago makauwi doon sa bahay. Yung pangatlo naman ay by motorcycle which is itong ginagawa namin ngayon. Yung pang-apat naman na hindi ko pa natatry ay by air. Pwede itong liparin mga mima kung may pag-aari kang chopper. O di kaya naman ay pwede ka namang magpunas ng langis tuwing gabi para makalipad pa uwi ng Kagisan, charis. Akyat baba nga kami ni Zane sa motor, lalo na sa mga pabundok na matataas talaga. Mas gugustuhin ko pang maglakad at madagdagan itong mga muscle ko sa paa kesa naman matumba kami ulit sa motor at magkanda bukol-bukol. More on lakad ngayong ginawa namin ni Zane dahil parang mas marami pa yung nilakad namin kesa sa isinakay sa motor. Mabuti na nga rin lang at mukhang enjoy na enjoy din siya at hindi naman siya nagrereklamo na pagod na siya. Kinaya rin naman namin mga mima itong aming unplanned hiking at lumaban din talaga itong aming mga paa ni Zane. At kung pagod na nga kami ni Zane ay siguradong mas pagod na itong asawa ko. Hindi naman kasi talaga biro yung pagkontrol ng manibela dahil sobra-sobra talagang hirap ng daan dito. May pataas, may pababa, tapos ang dami pang mga tuod na madadaanan at mga lubat. Dahil nga pare-pareho na kaming pagod ay nag-water break muna kami dito bago kami tuluyang umakyat dito sa pataas. Grabe na talaga yung hingal ko dyan mga mima at talagang naghahabol na ako ng hininga. Pero tingnan nyo naman itong si Zane at enjoy na enjoy talaga siya sa paglalakad na ginagawa namin. At tingnan nyo naman kung gaano kataas itong bundok na nilalakad namin mga mima. Nasa kalahatian pa lang kami nito at malayong-malayo pa yung lalakarin namin. Pinagpo-post ko nga dito banda si Zane para sabi ko picturean ko siya. Kaso nga lang ay tingnan nyo naman kung paano siya magpa-picture. Oh, pak! Sino ka dyan? Noong time nga pala mga mima na mga dalaga at pinata pa lang kami nitong asawa ko at nasa landian stage pa lang kami. Uwi kami dito sa Kagisan gamit yung motor nung birthday nung kapatid niya. Gumawa pa ako ng Barbie cake noon mga mima para ipang gift sa kapatid niya kasi syempre kailangan natin magpalakas. Grabe pa naman yung effort ko sa paggawa ng Barbie cake na yun pero ang ending pagdating sa Kagisan nagmukhang zombie cake yung Barbie cake. Sa hirap nung pinagdaanan niyang biyahe ay nahagard na talaga si Barbie at naging zombie na. Pero okay lang dahil masarap pa rin naman yung cake at masaya pa rin yung birthday celebrant dun sa cake na ginawa ko. After nga nang walang katapusang akyat baba ng motor pati na ng mga bundok sa wakas at nakarating na rin kami ng Kagisan. Nagpahinga lang kami saglit sa bahay tapos niyaya ko na itong aking asawa na maligo sa balon kasi nga lagkit na ako sa katawan ko sa dami ng pawis na nilabas ko dahil sa paglalakad. Pero sa halip na maligo ay namuko pa nga itong asawa ko at ayan nga ang naging resulta. Sa balon lang naman nag-shoot yung sinungkit niyang buko at wala rin kami napakinabangan. Kinabukasan nga ay maaga kaming lumakad para pumunta ng basakan nila at habang naglalakad nga kami dito ay nakita ko itong mga bata na papasok na sa school. Abay pagka-cute naman ng mga batang ito. Kapag dito na rin kami nakatira ay ganito na rin yung magiging eksena ni Zane kapag papasok sa school. Medyo malayo kasi sa school yung pagtatayuan namin ng bahay. Mas pinili kasi ng asawa ko na dito kami magtatayo ng bahay sa lupa nila dito malapit sa basakan. Mas maigi na rin ngayon dahil kapag nagbabasakan itong aking asawa ay maaga pang pumupunta ng basakan at gabi na ako makauwi. At least malapit na lang yung pupuntahan niya at malapit na lang rin yung uuwian niya kapag may bahay na kami dito. At syempre para araw-araw ko siyang abot tanaw. Nag-picture lang kami sa kanilang basakan para ma-send sa DA. Ni-required kasi sila ng DA na mag-send ng picture ng kanilang mga basakan na naapektuhan ng tagtuyot. Yun din yung isa sa mga purpose kung bakit umuwi kami ngayon dito sa Kagisan. At nung pauwi na nga kami sa bahay nila mama at papa ay dumaan muna kami dito sa pagtatayuan namin ng bahay. Yes mga mima, dito kami magtatayo ng aming bahay. Pero hindi pa namin nasisimulan kasi nga wala pa kaming budget. Yung nakikita nyong skeleton dyan ay bodega ni papa ng kanyang mga palay. Harap nga lang pala ito ng basakan mga mima kaya maganda talagang magtayo dito ng bahay at nai-imagine ko na nga na dito na kami nakatira. Excited yarn? At wala pa nga kaming bahay pero na-visualize ko na yung gagawin kong tambayan dito sa ilalim ng manggang ito. Galing din nga pala kami kila Uncle Nuno kanina at hindi na ako nakapag-video doon pero itong dalawang mangga na ito ay sa kanila galing. Tagmangga na kasi ngayon kaya marami rin kaming nadadaan ng mangga na may mga hilaw na bunga. Pero hindi naman kasi ako mahilig sa maasim kaya hindi ako kumukuha. Kumaan nga din kami dito sa isa pang uncle ni Ian at nakipagkwentuhan siya saglit. Ito talagang asawa ko kapag nakakauwi dito sa
sa Kagisan. Sa tuwing lalakad kami at may madadaanan siyang mga kakilala o kaya mga kamag-anak, ay hihinto at hihinto talaga yan siya madalas at makikipagkwentuhan. May pagka-marites din talaga kasi itong asawa ko. Mga ilang minuto rin ngang nakapagkwentuhan itong marites kong asawa bago namin ipinagpatuloy yung paglalakad namin pa uwi. At habang naglalakad nga kami ay nadaanan namin si Papa dito sa may kuprasan. Nabuhayan na naman ng dugo si Zane dahil nagkita na naman sila ng kalabaw pati na ng karosa. Sumabay na rin nga kami kay Papa dahil magdi-deliver na siya nitong mga kupras ni Auntie Nene at para makasakay na rin si Zane dito sa karosa. At tingnan niyo naman itong si Zane. Masayang masaya na naman ang buhay niya dahil naging service niya na naman itong kalabaw at karosa. Sa bahay nga ito dadaan pero hindi bumaba si Zane nung nakarating na kami sa bahay. Sumama pa talaga siya kay lolo niya mag-deliver para lang makapag-joyride dito sa Kalabaw. At yun lang muna mga mari for today's video. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin kayo sa aking TikTok account at sa aking FB account. Babush!